Magandang buhay po mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manonood. So ang pag-uusapan po natin ngayon is yung katanungan ng ilan nating mga kasamahan na magsasaka. Ano po ba yung maganda sa pagtatanim ng palay? Yung po bang parating may tubig o yung nakakatihan? So ito po ay para sa mga hybrid at saka inbred varieties na po. Pinagsama na rin po natin. Para po mas malinaw sa atin ang lahat, ang gawin po natin ngayon, imaginein po natin, hatiin po natin sa tatlong parte o tatlong yugto yung paglaki ng palay. Ano po? Yung unang yugto, gawin natin sa pagsusuwi. Yung ikalawang yugto, sagarang pagsusuwi hanggang pamumulaklak, at yung ikatlong yugto naman ay yung paghinog. Doon po sa tatlong yugto na yon, doon po natin i-categorize kung kailangan ba natin ng tubig o hindi Dahil sa totoong buhay, kung sa buong buhay ng palay ay lalagyan natin ng tubig yung palaya natin, ay magkakameron po tayo ng additional expenses o kagastusan lalo na kung tayo po ay mga nagpapatubig o gumagamit ng mga irrigation facility, yan, mga water pump, mga irrigation canal na kailangan nating gumamit ng mga makinarya para mapump ang tubig at malagay sa tubigan. So, definitely ang gusto nating ma-achieve dito is mabawasan din natin yung gastos, So, unahin po muna natin dun sa unang yugto, yung sa pagsusuwi. So sa panahon po ng pagsusuwi, lalo na po kapag ang palay natin ay lumapat na sa lupa, yung 0 days hanggang 14 days after sowing sa sabog tanim at 0 to 14 days sa lipat tanim, usually po talaga ang kinakailangan lamang na tubig is around 2 to 3 cm lamang po. So hindi na advisable kung mas tataas pa ron, sapagkat kung mas tataas pa ron, posibleng maapektuhan na yung pagsusuwi ng palay natin. At the same time, yung mga activities ng kuhol ay makakaapekto rin sa paglaki ng palay. So makakain agad yung palay natin. So yun po yung sa 0 to 14 days. So yun naman pong 15 days pataas hanggang sa ang palay natin ay nagsusuwi na ang sagaran. Ang nire-required naman po talaga na tubig dyan is around maintain na 5 cm. So kung mas mataas sa 5 cm, naging 7 to 10 cm, ito po ay sobra-sobra na sa palay natin at maapektuhan na rin ang pagsusuwi. So bakit po ba natin sinasabi na naapektuhan ang pagsusuwi ng palay? Kapag po kasi maraming tubig, yung ugat ng palay natin ay hindi nagkakamero ng pagkakataon na kumuha ng oxygen sa paligid natin. So ang tendency niyan, bumagal yung root development niya. So kapag bumagal ang root development, apektado rin ang pagdami ng suwi. Kaya matatandaan natin nung tayo'y nagtatanim ng halaman o ng mga gulay, ginagawa natin na dinudukal natin yung gilid na parte ng katawan ng puno ng halaman. So yun ang purpose po nun, para magkameron ng aeration, makapag-provide ng oxygen ang ugat para mas mabilis siyang lumaki. So isa pa sa nagiging dahilan ng hindi pagsuwi ng palay natin ay yun ding pagkakaroon natin ng methane sa ilalim ng lupa. Kasi po ito pong methane na ito po yung mga chemical o na natatrap doon sa tubig, kasi nga hindi siya maka-evaporate. Itong methane na ito yung mga bagay na nabubulok sa tubigan natin, katulad ng mga rice straw, yung mga damo. Yan lahat ng bagay na nabubulok, kapag po yan ay hindi po na-expose sa araw, sila po yung natatrap. Bakit po? Kasi nga may tubig. So ang tendency po niyan, dahil nga po may tubig po na ganyan, andun siya sa ilalim ng tubig, nasa lupa, parang kumukulo-kulo. So ang nagiging niyan, epekto sa palay, nagiging siyang acidic. Yan, yun po yung term na acidic. Nagiging acidic ang ating lupa
dahil hindi po nakakatihan. So kapag acidic ang lupa, maraming mga element ang mga hindi nagiging available sa halaman, katulad ng zinc and sulfur. So yan po ang isa sa mga epekto ng parati ring may tubig. So kailan po ba dapat natin pakakatihan? So after 14 days po na meron kayong 2 to 3 cm na tubig, mag-irrigate ulit kayo, ika 15 days. So 5 cm lang ang tubig, huwag nyo nang pataasin. Kaya importante dapat maganda ang pagkakahanda ng lupa nyo, yung land preparation nyo. Kung maaari talaga, pantay gagamitan nyo ng paleta. Yan, para masukat nyo ng maigi. Yan, yung 5 cm. So intayin siyang kumati. Kapag kumati na, saka nyo ulit patubigan. Yan. So wag nyo naman pong pabibitakin yung lupa. Pero kung gusto nyo masigurado na perfect ang timing ng pagpapatubig nyo, pwede po kayong gumamit ng controlled irrigation technique o yung tinatawag na alternate wetting and drying. Sa paglalagay po ito ng isang aparato na tinatawag natin na observation well. Yan. So, yung tubigan na mismo ang magsasabi kung kailan kayo magpapatubig o mag-irrigate. Alam niyo po ba na sa 1 kilo na palay na pinoproduce natin, tayo po ay gumagastos ng 4,000 liters ng tubig. Yun ay sa pagpapatubig na walang management. Yan. Ngayon, kung meron pong mga management technique, katulad po ng controlled irrigation technique, at yung tubig nyo ay hanggang 5 cm lang at hindi tataas doon, pwedeng ang maging consumption nyo na lamang sa tubig is around 2,600 liters per kilos na palay na mapuproduce. So, ibig sabihin, makakatipid po kayo sa fuel consumption. So para naman po dun sa ikalawang yugto, yung sagarang pagsusuwi, papunta na po itong paglilihi, pagbubuntis hanggang pamumulaklak. Dito po talaga nire-record po natin na hindi na po tayo magtatanggal o mag-aalis ng patubig. So nire-record po natin at least 5 cm ang tubig, pwede po nating itaas sa 7 cm kada irrigation. Yan, 5 to 7 cm. Napaka-critical po nitong stage na ito, kaya kinakailangan po natin talaga dito ng tubig. Ano po ba talaga ang trabaho ng tubig sa palay natin? So ang trabaho po niya, bukod po sa nagpapalamig ng paligid ng palay natin, ang trabaho din po niya, ang tubig po ang nagdadala ng sustansya sa iba't ibang parte ng katawan ng palay. At alam niyo naman na kapag ang palay natin ay naglilihi na, ay kinakailangan niya ng mas maraming tubig, katulad nga ng mga misis natin, mas binibigyan natin ng mas kakaibang atensyon kapag sila ay naglilihi o nagbubuntis ang mga misis natin. So ganun din po sa palay, dapat meron silang extra care pag-aalaga. Yan. So diyan din po yung time na tayo po ay naglalagay ng huling paglalagay natin ng abono, yung urea at saka potas, pinagsasama po natin para po mas marami ang maging butil ng palay natin. Kasi diyan sa panahon na yan, yung palay ay nagde-decide kung gaano karami ang kanyang ibubutil, at kung gaano kabigat ang kanyang magiging bunga. Yan, sa panahon po na yan. So sa panahon po naman ng pamumulaklak, siyempre kailangan pa rin po natin dyan ng tubig, dahil kapag po ang palaya natin ay nakatihan ng tubig sa panahong namumulaklak, dyan po lumalabas yung mga palay natin na walang bunga, yung tinatawag po natin na mga unpeeled grains. Dahil nga po siyempre ang tubig ang nagdadala ng sustansya. So kung walang tubig sa panahon ng namumulaklak, alam po natin na magiging apektado na po ang bunga po nito. So doon naman po tayo sa ikatlong yugto, yung sa panahon ng paghinog. Dito naman po, ang kailangan lang po nating tandaan kapag panahon ng tag-ulan, dapat 2 weeks before i-harvest ay aalisin na po natin ng tubig. At kapag naman po panahon ng tag-araw,
1 week before i-harvest ay aalisan na po natin ng tubig ang ating palayan. So yun lamang po at like, share and subscribe.